Napatingin na ba kayo sa inyong taniman at napaisip, bakit kaya ang ganda at sagana ng ani ng kapitbahay, samantalang itong talong ko parang ayaw umunlad or parang nagwewelga pa? Kung ganyan, para sa inyo ang video na ito. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga high maintenance or mga maselan na gulay. Ito yung limang halaman na kahit ang pinakamagaling na hardinero or magsasaka ay hinahamon talaga. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi lang tayo magrereklamo dito. Ibahagi namin ang mga sikreto kung paano sila aalagaan para makakuha pa rin ng bonggang ani na sulit ang pagod at pinuhunan nyo. Sa totoo lang, ang pagiging maselan nila ay hindi naman talaga pagiging mahirap. Sila ay maselan dahil lang sa hindi sapat o hindi akma ang kondisyon na ibinibigay natin sa kanila. Ang mga gulay na ito, parang mga sikat na artista na may sariling rider o listahan ng mga kailangan. Kailangan nila ng eksaktong-eksaktong kondisyon sa kanilang paligid. Kailangan nila ng tamang temperatura, tamang halumigmig, at tamang sustansya o pataba. Ang trabaho lang natin bilang hardinero ay intindihin ng maigi kung ano ang kailangan nila at ibigay yon. At kapag nagawa natin yan, susuklian nila tayo ng siksik, liglig, at umaapaw na ani. Ang nangunguna sa ating listahan, ang kanyang kamahalan, ang talong. Siya ang tunay na hari ng drama sa mga taniman. Kung may sariling teatro lang ang mga gulay, siguradong siya ang gaganap bilang Hamlet. Itong prutas na to o gulay ay tunay na mahilig sa init. Mahal na mahal niya ang init na parang isang turista na nagbabakasyon sa beach. Para sa kanya, ang temperatura na mas mababa sa 18 18 degrees Celsius ay parang matinding lamig na. Bumabagal ang paglaki niya at parang nawawala rin sa mood. Pero mas kinaiinisan niya ang agos ng hangin o lamig. Ang malamig na hangin ay matinding stress para sa talong. Bilang ganti sa ganitong kawalang galang, kaya niyang ihulog lahat ng kanyang bulaklak at maliliit na bunga. Parang sinasabi niya, ayaw kong magtrabaho sa ganitong klase ng kondisyon. Pero ang pinakakritikal na pagkakamali ng marami na sumisira talaga sa ani ay ang pagdidilig. Hinding-hindi. Tandaan nyo, hinding-hindi nyo diligin ang talong ng malamig na tubig direkta mula sa hosi o balon. Para sa kanyang malalambot at mahilig sa init na ugat, ito'y parang binuhusan siya ng yelo. Nagkakashock ang ugat at tumitigil sa pagsipsip ng sustansya kahit papuno ng pataba ang lupa. Dapat ang tubig ay nakapahinga na, maligamgam, mga 25 to 25 degrees Celsius ang temperatura. Kung hindi mo ito susundin, pwede mong makilala ang pinaka nakakatakot niyang sakit, ang blackleg. Nangingitim at numinipis ang ilalim ng tangkay sa may tapat ng lupa. Basta na lang matutumba ang punla at halos wala ng pag-asa para mailigtas. Ang simple lang na dahilan, lamig at sobrang basa ng lupa. Ganoon lang kasimple. Isang mali sa pagdidilig lang, pwedeng masira ang lahat ng paghihirap mo. Kaya, ano ang solusyon? Bigyan siya ng resort-like na kondisyon. Pinakamasaya sila sa greenhouse or kahit may temporaryong takip na plastik. Laging gumamit ng maligamgam na tubig sa pagdidilig at siguraduhing hindi nagiging putik o sobrang basa ang lupa sa paligid ng ugat. Kaunting atensyon lang sa kanyang mga arte o kahilingan. Itong maselang na hari ay pasasalamatan kanya ng marami at magagandang bunga. Kasunod sa listahan natin ang pinakamalapit niyang kamag-anak, ang bell pepper. Parang tulad ng talong, ang halamang ito ay mahilig din sa komportable at mainit na paligid. Hindi rin ito gusto ang malamig na gabi at ang mga draft ng hangin. Pero ang pinakamalaki nitong kahinaan ay ang pagiging sensitibo
sa kahit anong stress. Isipin mo ang isang aktor na nakakalimutan ng linya niya kapag may umubo lang sa audience. Ganyan ang bell pepper. Biglang lumamig, nakalimutan mong diligan sa oras, o di kaya nasobrahan naman sa diligan. Bilang tugon sa stress na ito, ginagawa niya ang bagay na pinaka nakakainis para sa mga naghahalaman. Basta na lang niyang ibinabagsak o nalalagas ang lahat ng bulaklak at mga bunga na nagsisimula pa lang. Parang sinasabi niya, hindi maganda ang kondisyon, tapos na ang season para sa akin. Kaya naman, madalas, kahit namumulaklak ng marami ang bell pepper, konti lang ang nagiging bunga. Parang nag-iingat lang talaga ang halaman. Ngayon naman, sirain natin ang isang sikat na paniniwala. Marami ang nagsasabi na halos imposibleng makapagpatubo ng bell pepper na talagang malaman at makapal ang balat tulad ng nakikita sa mga picture, lalo na sa mga lugar na katamtaman lang ang klima. Sabi nila, para lang daw ito sa mga rehiyon sa timog. Hindi ito totoo. Ang sikreto para sa makapal na balat ay hindi lang sa uri ng variety, kundi sa pagiging stable ng mga kondisyon. Ang bell pepper ay sobrang uhawin. Para makabuo ng malaman at makatas na bunga, kailangan niya ng maraming tubig at dapat ito ay tuloy-tuloy. Kung didiligan mo lang siya, kung kailan mo maalala, magkakaroon nga siya ng bunga. Pero ito ay magiging manipis at tuyo. Kailangan niya ng regular at pare-parehong pagdidilig gamit ang maligamgam na tubig. At syempre, tamang paglalagay ng pataba, lalo na yung mayaman sa potassium na siyang responsable sa tamis at kapal ng balat. Kaya ang bell pepper, hindi naman talaga maselan, kailangan lang nito ng consistent na pag-aalaga mula sa iyo. Maging maaasahang katuwang ka niya at bibigyan ka niya ng ani na kasing sarap at kasing crispy ng mansanas. Ang cauliflower, siya ang masasabi nating prinsesa sa ating halamanan. Kung ang talong at siling bell pepper ay madaling palakihin basta bigyan mo lang sila ng tamang init, ang cauliflower naman ay ibang klase. Ang halamang ito ay sadyang maarte at kailangan ng perpektong pag-aalaga at matatag na kondisyon sa lahat ng bagay. Hindi pwedeng magkamali sa kanya. Ang pinakaayaw niya ay ang pabago-bagong temperatura. Ayaw niya ng masyadong mainit o masyadong malamig. Ang gusto niyang temperatura ay nasa 15 hanggang 20 degrees Celsius lang. Kapag sobrang init, lagpas 30 degrees, hindi siya bubuo ng ulo. Imbis na ulo, mabilis siyang gagawa ng malabnaw, hindi kagandahang bulaklak, at mamumunga agad ng buto. Sayang, wala na ang inani. Pareho din ang mangyayari kung nilamig siya, lalo na habang maliit pa lang. Kapag ang batang cauliflower ay natagalan sa lamig, isipin niyang kailangan na niyang magparami agad. Kaya mamumulaklak din siya bago pa makabuo ng ulo. Pero hindi pa dyan natatapos. Ang cauliflower ay sadyang maselan sa lupa. Kailangan niya ng lupang perpektong timplado. Sobrang sensitibo siya kapag kulang sa microelements, lalo na ang boron at molybdenum. Kung kapos dito, ang mga ulo niya ay magiging deformed, malabnaw, may mga brown na ugat, o kaya naman ay hindi talaga mabubuo. Kaya ang pinakamahalagang sikreto para mapalago ang prinsesang ito ay ang tamang panahon ng pagtatanim at ang tuloy-tuloy na pag-aalaga. Sa mga lugar na may apat na panahon, pinakamainam siyang itanim ng maagang maaga para anihin bago ang tindi ng init. O kaya naman ay bandang huli ng tag-araw, papalapit na ang lamig. At syempre, napaka-importante ang paglalagay ng patabang may microelements. Sa ganitong paraan, imbis na malungkot ka, makakakuha ka sa iyong hardin ng siksik, puting-puti, at napakasarap na ulo ng cauliflower. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tunay na marathon runner sa ating mga taniman, ang root celery.
Kung ang ibang gulay ay kailangan agad ng atensyon, itong isang to talaga susubok sa pasensya at tibay ng loob natin. Ang panahon ng pagtubo niya o ang tinatawag na vegetative period pwedeng umabot ng 200 araw. Isipin mo na lang, halos kalahating taon siyang lumalaki. Sa tagal na yan, naaabutan niya lahat, mula sa lamig ng tagsibol, init at tagtuyot ng tag-init, hanggang sa mga ulan sa taglagas. At ang pinakamalaking hamon sa pagtanim nito ay mapanatiling buhay at lumalaki sa buong haba ng panahong yan. Dahil sa tagal niyang lumaki, kaya marami ang nabibigo. Akala mo, pag tinanim mo yung binhi ng Pebrero para sa seedlings, inilipat sa lupa ng Mayo. Tapos na, pwede mo na siyang kalimutan hanggang taglagas. Pero, yan ang malaking pagkakamali. Ang celery ay talagang mahilig sa tubig. Sa katunayan, ang pangalan niya sa Latin ay nangangahulugang mabango, tumutubo sa latian. Oo, hindi naman natin kailangan ng latian sa taniman natin, pero ang detalye na yan ang nagbubunyag sa pinakamahalaga niyang sikreto. Ang lupa sa paligid niya ay dapat palaging pantay na basa-basa. Hindi sobrang basa o putik, kundi basa lang, parang espongha na napiga na mabuti. Kapag pinatuyo mo ang lupa, tapos bigla mong binigyan ng maraming tubig, magsisimulang pumutok o magbitak ang ugat. At kung kulang naman sa tubig palagi, imbis na malaki, malaman na ugat ang makuha mo. Pagdating ng taglagas, maliit, matigas, at sobrang balbon o maraming maliliit na ugat sa paligid ang mahuhukay mo. Ang lakas ng halaman ay napunta lahat sa mga maliliit na ugat na yan sa paghahanap ng tubig imbis na sa pangunahing ugat. Kaya ang pinakakaraniwang problema, ayaw lang talaga palakihin ng celery ang ugat niya. Imbis na bilog at makinis na ugat sa ilalim, puro maliliit na ugat na parang balbas lang ang tumutubo at ang lakas na punta sa dahon. Ang pinakamahalagang sikreto para maging matagumpay sa pagtanim nito ay ang pagmamulch. Pagkalaki-laki na ng celery, takpan mo ang lupa sa paligid niya ng makapal na patong ng pinutol na damo, dayami, or compost. Ang mulch ay makakatulong mapanatili ang mahalagang moisture o kabasaan, pigilan ang pagtubo ng mga damo, at mapanatiling stable ang temperatura ng lupa. Ito yung tinatawag na life hack na makakatulong sa iyo para makakuha ng malalaki at makinis na ugat kahit hindi mo araw-araw dinidiligan. At para sa panghimagas, ang pinakaambisyosong proyekto para sa marami nating hardinero, simbolo ng mainit na tag-init, ang pakwan. Ang mapatubo ito sa ating klima ay tagumpay na mismo. Pero ang makakuha hindi lang ng berdeng bola, kundi ng tunay na matamis, makatas, parang asukal na pakwan. Yan ang masasabing masterclass. Ang pinakamahalaga na kailangan nito ay araw, maraming araw, at init. Ang pakwan ay galing sa mainit na disyerto ng Africa, kaya sa ating klima, talagang malamig at madilim para sa kanya. Kaya't ang pinakamagandang lugar para sa kanya ay sa loob ng greenhouse. O kaya naman, kahit sa pinakamaaraw na bahagi ng inyong taniman na protektado sa hangin. Pangalawa niyang kailangan ay espasyo. Ang mga baging ng pakwan, parang galamay, ay kumakalat ng ilang metro at hindi dapat sagabal ito. Kailangan lang nilang nakalatag ng malaya sa lupa, naliligo sa sikat ng araw. Pero kahit nabigyan mo na siya ng sikat at espasyo, maaari ka pa ring mawalan ng ani. At ang dahilan dito, ang pinakasensitibo. Madalas kasi sa ating klima, kulang ang mga insekto na taga-pollinate, lalo na kapag maulap ang panahon. Ang mga bubuyog at putakti, basta hindi lang lumilipad. At kapag walang pollination, ang bulaklak na babae na mayroon ng munting pakwan ay maninilaw lang at malalagas. At dito na natin kailangang gampanan ang papel ng bubuyog. Minsan,
kailangan mong mag-pollinate ng pakwan ng mano-mano. Hindi naman ito mahirap. Hanapin ang bulaklak na lalaki. Ito yung nasa simpleng tangkay, walang umbok. Maingat na putulin ito. Tanggalin ang mga talulot at idikit ang mga anther nito sa pistil ng bulaklak na babae. Dapat itong gawin sa umaga, kapag maaraw. Medyo kakaiba pakinggan, pero ang simpleng paraan na ito ang garantiya na hindi malalagas ang bunga, kundi magsisimulang lumaki hanggang sa maging malaki at matamis na prutas. Ito na ang pangunahing sikreto sa tagumpay ng pakwan sa klima na hindi kasing init. Kaya ano nga ba ang pangunahing sikreto na pinagkakaisa ang lahat ng mga pihikan na ito? At ang sikreto na nakakagulat sa pagiging simple ay nasa heograpiya. Halos lahat sila ay galing o katutubo sa mga timog na lugar. Ang talong at sili ay nagmula sa basa at mainit na tropiko. Ang cauliflower naman ay galing sa mainit na bahagi ng Mediterranean. Ang pakwan ay bisita mula sa mainit na disyerto ng Africa. Lahat sila ay sadyang nakaprogram sa kanilang genes para sa mahaba at mainit na tag-araw, maraming sikat ng araw at matatag na kondisyon. At ito na nga, ang pinakamahalagang punto, sinusubukan natin silang palaguin sa klima na para sa kanila ay parang sukdulang lamig. Kaya ang pangunahing layunin natin ay hindi labanan ang halaman, kundi tumpak na gayahin o ibalik ang isang maliit na bahagi ng kanilang pinagmulang lugar. Hindi lang basta diligan, kundi bigyan ng tubig na mainit-init. Hindi lang basta itanim sa lupa, kundi maghanda ng buhaghag at masustansyang lupa. Hindi lang basta hintayin ang ani, kundi tulungan sa pollination at protektahan mula sa biglaang pagbabago ng temperatura. Ang buong sikretong pag-aalaga ay hindi mahika, kundi tamang pag-akma lang sa kakulangan ng init sa ating klima. Kaya tulad ng nakikita ninyo, ang mga tinaguriang pihikang gulay ay hindi naman masama. Sadyang napaka-demanding lang talaga. Sa pag-intindi sa kanilang pinagmulang timog, malalaman ninyo kung ano talaga ang kailangan nila at makakuha ng ani na kainggit-inggit sa lahat ng kapitbahay. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung may natutunan kayong bago at kapaki-pakinabang, paki-like naman at mag-subscribe sa aming channel upang hindi mahuli sa mga bagong tips para sa inyong hardin at gulayan. Para sa inyo naman, anong gulay ang pinakanahirapan kayong palaguin o alagaan? I-share ang inyong karanasan sa comments, pag-usapan natin.